Dear IFM, wala namang masamang maging istrikto sa mga taong mahal mo. Pero ibang usapan na kapag ipinagkakait mo na sa kanila ang kalayaan nila. Ako nga pala si Rhoda, 33 years old at isang may bahay na masugid na nakikinig sa mga magagandang kwento na inihahandog ninyo sa aming mga listeners sa pamamagitan ng inyong programa. Magmula noong nasa tanghali pa ang programa ninyo ay lagi na ako nakatutok sa Dear IFM at laging nasasabik at nag-aabang sa kung ano ba ang bagong kwentong mapapakinggan ko para sa araw na yon. Ang pakikinig sa Dear IFM ay isa lang sa mga libangan ko dahil hindi naman ako masyadong nakakalabas ng bahay namin. Sa kung ano ang dahilan kung bakit, tingin ko maipapaliwanag ko kapag napakinggan nyo na ang kwento ko. Oh, saan ka pupunta? Lalabas lang ako, Leo. Ano ba problema? Hindi mo pa sinasagot ang tanong ko, Rhoda. Ang sabi ko, saan ka pupunta? Pupuntahan ko lang si Joyce. Oh, bakit mo pupuntahan yung kaibigan mo? Bakit? Masama bang puntahan ko yung kaibigan ko? Hindi. Hindi naman pala eh. Bakit ang dami pang tanong? Bakit parang ayaw mo kong paalisin? Kasi hindi ka dapat umaalis ng bahay. Ha? Nag-asawa ka na, Rhoda. Dapat ang oras mo ibinibigay mo sa pag-aasikaso mo sa amin ng mga anak mo. Alam ko naman yan, Leo. Pero wala ba akong karapatan na makita ko man lang yung mga magulang ko, yung mga kapatid ko, mga kaibigan ko, ha? Wala naman akong problema dyan. Baka isipin naman ng pamilya mo, masyado kitang hinihigpitan dito sa bahay. Pero dapat kasi, kasama kami ng mga anak mo kapag pupunta ka sa kanila. Ano? O bakit? Bakit ka nagulat? Hindi ba matagal na nating napag-usapan to, Rhoda? Ano, nakalimutan mo na naman ba o nagtatanga-tangahan ka na naman? So para pala sa'yo? Hindi mo pa ako hinihigpitan sa lagay na yan? Halos parang gawin mo na akong aso na nakakadena sa'yo sa ginagawa mong paghihigpit sa akin eh. Oo nga pala. Naaalala mo? Yung tungkol sa pagpunta mo at paglabas kasama ng mga kaibigan mo? Di ba nagsinungaling ka nun? Kaya pasensya ka na dahil ayoko na talagang payagan ka na kasama sila. Ano? Ano ko nagsinungaling sa'yo? Leo, malinaw yung usapan natin tungkol doon. Pwede ako sumama sa mga kaibigan ko basta wala akong kasamang ibang lalaki. Oo nga. Kaya nga nagsisinungaling ka eh. O sige nga, ipaliwanag mo sa akin kung paano ako naging sinungaling samantalang tuwing lalabas ako kasama sila, sinusunod ko naman yung gusto mo. Kasama nyo si John John. Iyo! Pati ba naman si John John, bading yun? Diyos ko naman, kahit bading yan, lalaki pa rin yan. Ano? Iyo naman? Grabe naman yung kapraningan mo na yan sa katawan. Pati ba naman si John John na bading pagseselosan mo pa? Hoy, hindi ka nakakasigurado dyan, ha? Paano kung nagpapanggap lang na bading yan tapos interesado din pala yan sa inyo? Naninigurado lang ako, Rhoda, ha? Hindi ako papayag na maisahan ako ng bading na yan. Leo, hindi ko yata nagugustuhan na pati yung kaibigan ko pagdududahan mo. Nananahimik yung tao, oh. At kahit kailan hindi naging interesado sa akin yun, pwede ba? Lugar mo nga yung pagseselos mo. Kahit na ano pang idahilan mo, hindi ka pa rin basta-basta makakalabas sa bahay na to. Wala akong pakialam kung wala na ako sa lugar. Ang gusto ko lang, masigurado ako na hindi ka makukuha ng sinumang lalaki. Tapos ang usapan na to. Pero Leo, nagsabi na ako sa kanila na sasama ako. Gusto mo bang mapahiya ako sa mga kaibigan ko, ha? O, edi sabihin mo hindi kita pinayagan. Ano? Alam mo, wala akong pakialam kung anong sasabihin ng mga kaibigan mo na yan tungkol sa akin. Basta ang importante, hindi ka aalis ng bahay. Magpalit ka ng pambahay at asikasuhin mo kami ng pamilya mo. Naiintindihan ko naman kung bakit ako hinihigpitan ng asawa ko. Pero para sa akin, mukhang napapasobra na rin siya sa akin. At hindi talaga ako sanay na hindi nakakalabas at walang nakakausap. Sa social media ko nalang nakakausap ang mga kaibigan ko at hindi ko rin maiwasan na sabihin sa kanila kung ano ang ginagawa sa akin ni Leo. Masakit man para sa akin na hindi maganda ang reaksyon nila sa kanya pero paano ko siya maipagtatanggol sa mga kaibigan ko kung totoo naman ang mga sinasabi nila. Napakahirap din na sa araw-araw ay puro mga anak na mga bata pa ang laging nakakausap ko sa loob ng bahay.
At aaminin kong parang hindi na ako makahinga at parang mababaliw na ako sa inip. Mabuti na lang at pinupuntahan naman ako ng nanay ko kapag humiling ako sa kanya na dalawin niya ako. Buti na lang, Nay. Dumating na kayo. Kanina pa ako nabuburyong dito eh. Oh, nandyan ba yung asawa mo? Wala dito, Nay. Nasa trabaho pa yun. Pasok na ako kayo sa loob. O, nasa na mga bata? Ayun po, pinayagan ko munang lumabas saka maglaro kasama yung mga kaibigan nila. Bakit ganun? Yung mga anak nyo, nakakalabas ng bahay? Ikaw hindi? Yun na nga po eh. Mabuti pa yung mga anak ko, nakakapaglibang dyan sa labas. Samantalang ako, halos masiraan na ng bait dahil wala akong kausap dito. O anong ginagawa mo kapag ganyan ang nag-iisa ka dito ha? Eto, syempre, cellphone na lang, nag-internet. Ito na nga lang yung paraan ko para kahit papano, makausap ko yung mga kaibigan ko eh. Mabuti yung ganyan, pinapayagan naman ni Leo. Ay oo naman, Nay. Mabuti na lang talaga kasi kung hindi, mahiya naman siya, mababaliw na talaga ako, no? Teka nga. Ano bang utak meron niyang asawa mo at bakit ganyan mag-isip? Ay, naku, ewan ko ba dun, Nay? Samantalang kahit nandito siya, hindi ko naman siya makausap din ng matino. Anong ibig mong sabihin? Hindi ka kinakausap? Abay, grabe naman yung si Leo. Hindi naman po sa ganun, Nay. Kaya lang, alam mo naman kung paano kami magkwentuhan ng mga kaibigan ko, di ba? Siyempre, mahilig kami sa mga chismis, sa kung anong mga nangyayari sa mga artista, sa mga ganyan. Ayaw ni Leo ng ganun eh. Ano ka mo? Ano raw ba yung gusto niya, ha, Aber? Ewan ko ba sa isang yun? Basta kapag gusto ko lang na makapagkwentuhan, ayun, patitigilin niya na ako at sasabihin niya, kung tungkol lang daw sa artista o buhay ng ibang tao yung pag-uusapan namin, wag na lang daw akong makipag-usap sa kanya dahil wala daw siyang panahon sa mga walang kakwenta-kwentang bagay. Ayun. May punto naman si Leo doon. Pero, para yun lang eh. Bakit mo ba nagustuhan kasi ang asawa mo? Ano bang nakita mo dyan at pinakasalan mo yan? Teka, tingin ko kaya nagkakaganyan yan dahil dun sa nangyari na ano. Nay, wag na po natin pag-usapan yan. Kinalimutan ko na po yan. Mahal ko po ang asawa ko at ginagawa naman niya ang lahat para sa pamilya namin. Hindi ko lang po talaga nagugustuhan yung paghihigpit niya sa akin. Pakiramdam ko parang hindi na ako makahinga dito eh. Ay naku, alam mo anak ha. Lahat naman ng problema nahahanapan ng solusyon yan. Ano po bang solusyon dito, Nay? Ano po bang gagawin ko? Di lumabas ka lang ng bahay. Ganun lang kasimple. Nay, yun nga yung ayaw ni Leo eh. Hindi ko magagawa yan. Pinapayagan lang niya ako lumabas kung kasama ko kayo. Di naman niya kinakandado yung pintuan ng bahay niyo para hindi ka makalabas dito. Merong paraan para makalabas ka. Basta wag ka munang lalayo. Hindi naman kasi pwedeng araw-araw kitang puntahan dito at may ginagawa rin ako ha. Nay, mapapahamak ako dyan eh. Alam mo, hindi lahat ng gustong mangyari ng asawa mo, susundin mo. Tao ka, hindi ka robot na susunod na lang sa lahat ng gusto niya. Walang taong ipinanganak na nag-iisa lang siya. Para saan pa na nabubuhay tayo kung wala naman tayong makausap na ibang tao? Alam kong tama naman ang nanay ko. Pero syempre, hindi ganong kadaling gawin ang mga sinasabi niya sa akin. Pero aaminin kong nang dahil sa ipinayo niya, kahit papaano, ay nagkaroon na ako ng pag-asa. Kaya naglakas loob na akong kausapin na si Leo tungkol dito. Nangako ako sa kanya na kung lalabas ako, hanggang dito lang ako sa lugar namin at lalabas lang ako kapag meron lang kailangang bilhin para sa bahay o kung kailangang maglinis sa paligid namin. Mabuti na lang at pumayag naman siya. At malaking bagay na sa akin yon kahit na hindi pa rin ako pwedeng lumayo at makipagkita sa mga kaibigan ko.
Isang bagay nga lang ang idiniin sa akin ni Leo na hindi ko dapat makalimutan. Pwede akong lumabas ng bahay pero hindi ako pwedeng makipag-usap sa ibang lalaki. Bili na, hopya, mani, popcorn, cornic, mais, biscuit, juice, orange, sweets, mineral, siomay, siopaw, toilet paper, pugo, balot, penoy, chicharon, ticket ng loto, sweepstake. Bili na, cellphone, charger, backlight, casing, ringtone, logo, e-load, pasalod. Bili na, butong pakwan, ice cream, pusit, ice candy, durian, peanut brittle, kasuy, green peas, mixed nuts, candy, bubblegum, lollipop. Ay, ano ba naman yan? Ang hirap naman dalhin ng mga to. Dapat nga siguro kasama ko si Leo sa susunod at mamalingki ako. Hindi lang talaga marami yung mga pinamili ko eh. Ay! Ako po, nahulog pa. Miss, tulungan na kita dyan. Naku kuya, wag na. Hindi ko naman kailangan ng tulong. Kaya ko na to. Salamat na lang. Hindi miss, ang dami na mga yan, no? Kuya, hindi na nga talaga. Nabitawan ko lang naman eh. Sige na, salamat. Miss, sigurado ka ba? Baka mahulog mo ulit yung mga yan eh. Hindi na kuya. Kaya ko naman talaga, okay? Salamat ha. Pero mauna ka na. Ay! Baka na nga yan. Pinipilit mo pa eh. Kitang-kita naman na hindi mo na talaga kaya. Sa susunod, tansay mo muna yung bibilin mo bago ka pumunta sa palengke. Ay, okay sige kuya. Maraming salamat ha. Ay naku, kung hindi lang talaga kailangan ipamili tong sobrang daming mga to eh. Minsan talaga magugulat ka na lang na kukulangin na pala yung pang-araw-araw na ulam niyo sa bahay. Nangyayari talaga yan kaya naiintindihan kita dyan. Pero dapat sana may kasama kong bibili ng ganitong karami. Wala ba yung asawa mo? Wala eh. Nasa trabaho. Kasalanan ko rin naman kasi. Hindi ko natansya na mauubos na pala yung ulam namin. Kanina ko lang napansin eh. Kaya ayun, namalingki na ako agad. Ay, ganun ba? Kapitbahay mo lang naman ako eh. Samahan na kita hanggang sa bahay niya para maiuwi mo na tong mga pinamili mo. Teka, magkapit-bahay lang talaga tayo? Oo. Ako yung nangungupahan sa tapat nyo. Jun nga pala. Oo nga. Pamilyar ka nga sa akin. Salamat Kuya Jun ha. Ano ka ba? Walang ano man yun. Tsaka wag mo na akong tawagin kuya. Jun na lang. Nakasiwa ako eh. Sige. Jun. Salamat Jun ha. Akin na yan. Kaya ko na siguro. Di na, sige na. Tutulungan na kita hanggang sa inyo. Mahirap na, baka mamaya mabitiwan mo na naman ulit eh. Ikaw rin ang mga problema. Ikaw. Pero hindi mo naman kailangan pang gawin yan eh. Di, okay lang. Tayo lang naman ang magkakapit-bahay eh. Hindi pa ba tayo magtutulungan? Miss, ano nga pala yung pangalan mo? Ha? Tinatanong ko lang kung ano yung pangalan mo. Ayun ba? Kailangan mo pa ba talagang malaman? Bakit? Ayaw mo ba? May problema ba? Hindi naman sa ganun. Kaya lang kasi... Alam mo, magkakapit-bahay tayo. Maganda na rin yung alam natin kung ano yung pangalan ng isa't isa. Okay. Roda nga pala. Maraming salamat ulit Jun ha. Ikaw talaga. Ilang beses ka na nagpapasalamat. Basta ang maganda dito, alam na natin ang pangalan ng isa't isa. Kung sakaling kailanganin mo ulit yung tulong ko, huwag kang mahiya. Tawagin mo lang ako sa inuupahan ko. Magmula noon ay naging magkaibigan na kami ni June. Alam kong hindi na nasunod ang mga ipinangako ko sa usapan namin ng asawa ko pero magpakatotoo lang tayo dito. Napakahirap naman kasing sundin ang gusto niyang mangyari. Imposible na hindi ko magagawa makipag-usap sa ibang tao, mapababae man o lalaki. At wala akong nakikitang masama sa pakikipag-usap ko o sa pagiging magkaibigan namin ni June. Sa tingin ko ay maganda naman ang intensyon sa akin ni June at wala naman siyang binabalak na hindi maganda sa akin. Alam kong hindi naman ako nagkakasala sa asawa ko at wala akong nakikitang dahilan para maghinala siya sa akin. Kapag minsang napapalabas ako ng bahay, hindi maiiwasan na magkabatian at magkausap kami ni June dahil nasa tapat lang naman ng bahay namin ang inuupahan niya.
Maayos at masayang kausap si June at marami siyang mga kwento sa akin kaya natutuwa na rin ako kapag nagkikita kami sa labas. Malaking tulong para sa akin na nakilala ko si June dahil kung hindi dahil sa kanya, baka sobrang malungkot na ang buhay ko. At kahit papaano ay nagkakaroon ng sigla ang bawat araw ko. Kapag minsan kailangan ko ng tulong, nandyan lang si June para alalayan ako. Si June ang dahilan kung bakit nakakaya kong labanan ang pagkainip ko. At kung mapagbibigyan lang ako, ayoko namang mawala ang pagkakaibigan namin. Pero mukhang hindi umaayon sa akin ang pagkakataon. Aga pa ako gigising bukas eh. Maghahanda pa ako para sa mga bata. Mamaya ka na matulog. Ha? Inaantok na ako eh. Bakit ba ayaw mo ako patulukin? May pag-uusapan pa tayo. Ay, ano namang pag-uusapan natin? May nakarating sa akin, Rhoda. Meron ka palang ginagawang kalokohan na hindi ko alam. Ano? Anong kalokohan? Leo, binabantayan ko ang mga anak natin ha. Pati yung bahay. Huwag mo ako pinagbibintangan ng kung ano-ano dyan. Naging maluwag na nga ako sa'yo. Tapos inaabuso mo pa ako, ha? Pwede bang diretsuhin mo na lang ako? Ano bang kalokohan yung sinasabi mo dyan? May nakapagsabi lang naman sa akin na araw-araw mo raw kinakausap yung lalaking nangungupahan dyan sa tapat natin. Sabihin mo, totoo ba yun o hindi? Leo, ano kasi? Sagutin mo yung tanong ko, Rhoda. Totoo bang nakikipag-usap ka sa ibang lalaki habang wala ako? Oo o hindi? Oo, aaminin ko. Totoo yun, pero... Anak na! Ano ba yun? Ano pa yung sinasabi ko eh? Todo tanggi ka pa? Totoo naman pala. Pinaglololoko mo ako eh. Leo, hindi naman kita niloloko Ano eh. hindi mo ako niloloko? Ang galing na nga sa bibig mo na may kinakausap kang ibang lalaki. Oo nga, kinakausap ko lang pero wala naman kami ginagawang masama ni June. Ayun. June pala ang pangalan nun. Ang galing ano? Ha? Mukhang kinikilala nyo talaga yung isa't isa, no? Leo, nakilala ko lang naman yun sa palengke. Marami kasi akong pinamili nun. Tapos nalaglag, tinulungan niya akong dalhin yung mga yun. Ang magandang loob lang yung tao, ano ka ba? Kaya naman magmula nun, sobrang close na kayo. Ganun ba? Ganun ba yung nangyari, Rhoda, ha? Sabihin mo. Leo, alam ko na yung tinutumbok ng usapan na to eh. Pero uulitin ko sa'yo, wala kaming ginagawang masama. Minsan nagkakausap lang kami dyan sa labas. Kapag nagkakasulubong kami, pero yun lang yun. Yun na nga yung maling nangyayari dito, kinakausap mo eh. Ano mo ikaw, ang tigas talaga ng ulo mo. Ang usapan natin, pwede kang makalabas dito basta sa lugar lang natin. At hindi ka makikipag-usap kahit kanino, lalong-lalo na sa lalaki. Alam mo, hindi ko maintindihan bakit hindi ka sumusunod sa usapan. Alam naman wag kong pansinin yung tao, Leo. Ayoko namang lumabas na suplada ako. Eh yun nga dapat ang ginawa mo, di ba? Eh ano kung isipin niyang lalaki na yan na suplada ka, ha? Dapat lang yun para malaman niya na hindi siya dapat nakikipag-usap sa babaeng may asawa na. Oo, sige na. Sa susunod, hindi ko na lang siya kakausapin. Kapag nakasalubong ko siya, kahit tinatawag niya ako, hindi ko na lang siya papansinin. Hindi. Wala nang susunod. Ano ibig mo sabihin? Hindi ka na ulit lalabas ng bahay na to. Ano? Subukan mo lang. Kapag nakarating ulit sa akin yung kalokohan na ginagawa mo, humanda ka. Alam mo, kung gusto mong may makausap, papuntahin mo na lang ulit yung nanay mo dito. Tapos ang usapan natin. Ang akala ko ay magtutuloy-tuloy na ang pansamantalang kalayaan ko. Pero mukhang mawawala pa ito. Wala naman ako magagawa dahil naisip kong bilang asawa ni Leo, nagkamali rin ako dahil hindi ko sinunod ang usapan namin. Ako rin ang may kasalanan kung bakit ipinagkakait na naman sa akin ng asawa ko ang tsansa na makalabas man lang sana ng bahay at hindi makulong dito. Wala akong ibang pagpipilian kung hindi ang sumunod na lang sa gusto niya para hindi na lang siya magalit sa akin at para na rin makaiwas sa gulo. Pero habang tumatagal, tumitigas pa rin ang ulo ko.
mukhang hindi ko rin kakayanin na hindi lumabas sa bahay namin. Roda, kumusta? Mukhang sinisipag tayo ngayon ah. Roda? Roda, bakit hindi ka nagsasalita dyan? Uy, Roda, parang tanga na ako dito. Kausapin mo naman ako. Jun, pwede ba? May ginagawa ko rito, oh. Huwag mo akong istorbohin. Teka lang. Bakit parang galit ka sa akin? Nagwa ba ako kasalanan sa'yo? Yun ang kulit mo din no? Hindi ka ba marunong makaramdam? Hindi mo ba napapansin na ayaw na kitang kausap? Roda, bakit ba? Ano bang problema? Kung meron akong atraso sa'yo, sabihin mo naman sa akin. Hindi naman yata tama na ganyan mo ko kausapin nung hindi ko man lang alam kung ano ba yung ginawa ko sa'yo. Wala kang kasalanan. O yun naman pala eh. Bakit ang supla-suplado mo ngayon? Hindi ka naman ganyan dati ah. Pasensya ka na, Jun, ha? Pero hindi ko alam kung paano ipapaliwanag to sa'yo eh. Basta simula ngayon, wag mo na akong kakausapin pa. Bakit naman? Alam mo, Roda, naguguluhan na ako sa mga ikinikilos mo sa akin eh. Ano ba nangyayari sa'yo? Mas mabuti pang wag mo na lang akong tanungin tungkol dyan. Ayoko lang na mas lumaki pa yung problema. Yun nga yung gusto kong malaman eh. Ano nga yung problema? Hindi mo naman sinasabi sa akin. Hindi mo na nga kailangan malaman pa, Jun. Bakit ba? Napakakulit mo. Baka mamaya mapahamak ka pa ng dahil lang sa akin eh. Roda, marami na ako pinagdaanan sa buhay. Maniwala ka man o sa hindi, wala na ako kinatatakutan. Ipaliwanag mo lang sa akin kung ano yung dahilan kung bakit ka nagkakaganyan. Jun, pwede ba wag ka na lang makulit? Baka dumating na yung asawa ko. Hindi nga ako dapat lumalabas ng bahay eh. Napansin ko lang na ang daming kalat dito sa harapan namin kaya nagwalis ako dito. Yun ba yung dahilan kung bakit ayaw mo akong kausapin? Wag mo na akong tanungin. Umuwi ka na sa inyo. Ayaw ba ng asawa mo na kinakausap kita? Siya ba yung dahilan kung bakit parang takot na takot ka? Ayaw ka rin ba niyang palabasin mo lang ng bahay? Grabe naman yung asawa mo. Oo naman pare. Alam mo, grabe talaga ako magalit eh. Lalong-lalo na kapag pinakikialaman ng iba yung asawa ko. Hoy Roda, pumasok ka nga dun sa loob. Leo. Teka lang pare, pag-usapan natin na maayos to. Pwede ba manahimik ka? Dahil wala tayong pag-uusapan. Ang gusto ko, layuan mo ang asawa ko. Jun, sige na, umalis ka na. Umuwi ka na sa inyo. Hindi, pare. Huwag mong pinagbabawalan na lumabas yung asawa mo. Tsaka wala naman kami ginagawang masama eh. Nag-uusap lang kami. Alam mo, yun na nga yung problema. Jun! Leo, ano ba? Bakit mo naman siya sinuntok? Manahimik ka dyan, Roda. Hoy, isa pang beses na lumapit ka at kausapin mo ang asawa ko. Hindi lang yan ang mangyayari sa'yo. Nangungupahan ka lang dito. Matuto kang lumugar kung ayaw mong bugbugin ka ng mga tropa ko. Kahit papaano, naiintindihan ko pa ang dahilan kung bakit pinaghihigpitan ako ng asawa ko. Pero pagkatapos ng ginawa niya kay June, walang dudang sumusobra na talaga si Leo. Hindi na normal ang kinikilos ng asawa ko. Kung dati ay naiinis lang ako sa kanya dahil sa pagiging mahigpit niya, ngayon ay nakakaramdam na ako ng matinding takot sa kanya. Hindi ko maiwasang isipin na ano na lang kaya ang mangyayari kung sakaling meron pang ibang tao na madamay sa problema naming dalawa. Hindi na yun kakayanin ng konsensya ko. Mabuti na lang at pwede naman akong dalawin ng nanay ko kaya kahit papaano ay meron akong taong masasabihan ng mga problema ko. Ginising ako ng nanay ko sa katotohanan na kailangang may gawin na ako para matigil na ang gulo. Hoy Roda, hindi ka pwedeng umalis ng bahay ha? Lalabas lang ako ng bahay sa ayaw at sa gusto mo. Nay, tayo na. Roda, ano ba? Tumitigas na naman yung ulo mo. May usapan na tayo dito, di ba? Leo, kausapin mo naman ng maayos yung anak ko. Nay, ano na naman ba tong pakulo ninyo? Nag-usap na kami ng anak nyo. Malinaw sa usapan namin na hindi na siya lalabas ng bahay na to. Gusto kong lumabas kami ngayon ng anak ko eh. Ano bang magagawa mo May magagawa ako dahil asawa niya ako. Ano ba? Baka nakakalimutan nyo na ako dapat ang sundin niya at hindi kayo. Wala akong pakialam. Hindi na masaya ang anak ko dito kaya ilalabas ko siya para naman kahit papano makahinga siya ng maluwag at nasasakal na siya dito sa loob ng bahay ninyo. Pwede ba?
Huwag niyo nga akong binabastos sa loob ng pamamahay ko. At huwag mo rin akong binabastos dahil biyanan mo ako. Matuto kang rumespeto! Yan ang problema sa inyo eh. Nangingialam kayo sa buhay naming mag-asawa. Leo, ano ba? Wala kang karapatan kausapin ng nanay ko ng ganyan ha. At hindi porket asawa mo ako, may karapatan ka nang ikulong ako sa loob ng pamamahay na to. Tinutulungan lang naman ako ng nanay ko. Dahil alam niyang nahihirapan na ako dito. Ano to? Matapang ka na? Porket nandito yung nanay mo, ang tapang-tapang mo na, no? Oo! Malakas ang loob ko dahil alam kong wala akong ginagawang masama sa'yo. Hindi naman ako yung nakagawa ng malaking kasalanan sa ating dalawa. Ang problema kasi sa'yo, takot ka sa sarili mong multo. Pwede ba, Rhoda? Huwag nating pag-usapan yan ngayon dito, ha? Huwag mong gagamitin sa akin yung mga ganyan. At bakit ayaw mo pag-usapan natin dalawa yan, ha? Ayaw mo pag-usapan yung ginawa mo sa akin, ha? Sobrang napaparaning ka na kaya ayaw mo akong palabasin ng bahay. Palibhasa, ikaw talaga yung nagkaroon ng kabit noon. Kaya natatakot ka na baka gantihan kita sa ginawa mo sa akin. Sinabi kong ayokong pag-usapan yun eh. Ang kapal din naman talaga ng mukha mong higpitan yung anak ko. Samantalang ikaw naman pala talaga yung manloloko. Matagal nang nangyari yan. Pinagsisihan ko na nga yung ginawa kong yan eh. Rhoda, ano to? Huwag na nating balikan yung mga bagay na yan. Tapos na yan. Kung para sa'yo, Leo, tapos na yun. Sa akin, hindi pa. Tinatawag kita dahil mahal kita at ang mga anak natin. Gusto ko lang ng buo ang pamilya natin. Pero pagkatapos ito lang igaganti mo sa akin. Ang higpitan at sakalin ako, ha? Rhoda, hindi mo ako naiintindihan. Ang ayoko lang naman, yung mawala ka sa akin. Natatakot lang ako na baka gumanti ka sa ginawa ko sa'yo. Sisisi na ako nun, di ba? Pero hindi ko hahayaan na mawala ka pa sa akin nang dahil sa pagkakamali ko noon. Rhoda, mahal na mahal lang naman kita kaya nagagawa ko to sa'yo eh. Kung talagang mahal mo ko, dapat pinagkakatiwalaan mo ko. Hindi yung kinukulong mo ko dito sa bahay na to na parang aso. Kaya alam mo, kung itutuloy mo pa rin yung ginagawa mo sa akin at to, mapipilitan akong iwanan ka. At isasama ko mga anak ko. Hindi ako nagbabanta. Gagawin ko talaga yan kapag hindi ka nagbago. Sa unang pagkakataon, lumuhod at nagmakaawa si Leo sa akin na wag ko siyang iwan. Dahil malambot ang puso ko para sa asawa ko, naawa ako sa kanya at nagawa ko siyang patawarin. Pero idiniin ko sa kanya na seryoso ako sa mga sinabi ko at hindi ako nagbibiro. Gagawin ko talaga ang mga sinabi ko kapag hindi siya nagbago. Sa ngayon ay nagagawa ko na ring lumabas kahit paminsan-minsan lang kasama ang mga kaibigan ko. At sa wakas, napupuntahan ko na rin ang mga lugar na matagal ko nang gustong puntahan. Aaminin kong nalungkot din ako dahil nabalitaan kong umalis na si June sa inuupahan niya. Pero naisip kong maganda na rin na nangyari para makaiwas na rin kami sa mas malaking problema. Ayoko rin namang bigyan pa ng dahilan si Leo na magselos. Maraming salamat, Dear IFM, sa pagkakataon na maibahagi ko sa inyo ang kwento ko. Hanggang dito na lamang, Rhoda. Idol, may kwento ka bang nakakakilig? O di kaya naman may kurot sa puso? Pampa-good vibes. O baka naman gusto mo lang makapagbigay ng inspirasyon? Halika! Pwedeng-pwede kang magpadala ng kwento ng buhay mo sa amin. Magpadala lang ng sulat sa email dearifmstories@gmail.com. O di kaya naman mag-PM sa official Facebook page namin. Hanapin lang ang Dear IFM at kami nang bahala sa'yo. Malay mo, kwento mo na pala ang susunod na mapapakinggan. Ano pang hinihintay mo? Ikwento mo na yan dito sa amin sa Dear IFM, kung saan una ang kwento mo.